Okay, simulan na natin. Ngayon, tatalakayin natin ang isang ideyang pampolitika na pwedeng magbago sa mismong mapa ng Pilipinas. Ating sisilipin ang isang artikulo na nagtatanong paano kaya kung ang isang bahagi ng bansa ay bigla na lang magpasyang humiwalay. At eto na nga, eto mismo yung pahayag na nagsimula ng lahat. Tandaan nyo, hindi to galing sa kung sino-sino lang ha, mungkahi to mismo mula sa isang nakaupong kongresista. Isipin niyo yon, isang mambabatas iminumungkahi na hatiin ng bansa. Siyempre, anong nangyari? Nag-apoy ang isang matinding debate dahil dito. Alam nyo, binibigyang diin agad ng artikulo yung timing. Isipin nyo to, habang yung mga kababayan natin sa Katimugan ay abalang-abala sa pagbangon mula sa hagupit ng isang malakas na bagyo, doon pa misma napili na pag-usapan yung paghihiwalay sa politika. Parang di nagtutugma yung usapan sa realidad na pinagdadaanan ng mga tao, di ba? So bakit nga ba may ganitong panawagan? Ano ba talaga ang punot dulo nito? Ayon sa source, isa raw itong sagot, isang reaksyon sa matagal ng sama ng loob laban sa tinatawag na Imperial Manila. Pero teka muna, higit pa sa mga hinaing at sentimento, mabilis na lumipat yung artikulo sa isang mas fundamental, mas mahalagang tanong. At yan ay kung legal ba talaga ang panawagan na humiwalay sa Pilipinas? Pwede ba yan sa ilalim ng ating batas? Para masagot yan, binalikan mismo ng source yung pinakaugat ng lahat, ang saligang batas. At ito ang unang bumungad. Malinaw na malinaw sa saligang batas, trabaho ng sandatahang lakas na siguraduhing buo at hindi nababawasan ang teritoryo ng Pilipinas. So, sa madaling salita, yung mismong konstitusyon natin, mayroon ng parang built-in na firewall laban sa ideya ng paghihiwalay. Dito ngayon, lalong luminaw yung pagkakaiba. Sabi ng may akda, okay, pinapayagan ng batas ang autonomy, yung pagkakaroon ng sariling pamamahala ng isang rehiyon. Pero yung secession o yung tuluyang pag-alis ay ibang usapan na yan. Inihalin tulad nga niya ito sa isang amputation. Grabe no, isang marahas na pagputol sa isang bahagi ng katawan ng bansa. At hindi lang yan basta metaphor ha, seryoso to. Kasi ayon sa artikulo, may malinaw na pangalan ang batas para dyan, rebellion. Nakasulat yan sa Revised Penal Code. At alam nyo ba kung anong parusa sa rebellion? Pwedeng umabot sa habang buhay na pagkakakulong. Ganon kabigat ang usaping ito sa mata ng batas. Pero, di lang naman secession ang tanging ideya na lumulutang para baguhin ang sistema. Iniuugnay rin ng artikulo ang panawagang ito sa isa pang malaking advokasya. At dito na nga pumapasok sa eksena ang federalismo na matunog na isinusulong ni Senador Robin Padilla. Ito kumbaga ay isang alternatibong daan. Ang goal, bigyan ng mas maraming kapangyarihan ng mga rehiyon pero hindi tuluyang aalis sa republika. Kahit magkaiba sila ha, yung secession at federalismo may babala yung artikulo. Sabi niya, pareho silang may dalang panganib. Kung ang secession ay parang amputation o pagputol, ang federalismo naman daw ayon sa source baka maging franchise for dynasties. Anong ibig sabihin yan? Pwede raw itong maging daan para makabuo ng maliliit na kaharian na kontrolado ng ilang pamilyang politikal lang sa bawat rehiyon. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba may mga taong nahihikayat sa mga ideyang ganito? Para maintindihan natin yan, kailangan nating mag-throwback. At yan mismo ang ginawa ng source, binalikan niya ang kasaysayan para hanapin ang ugat ng sama ng luhog ng mga rehiyon. At dito natin malalaman na yung narrative ng Imperial Manila hindi pala to bago. Ayon sa artikulo, nagsimula to noong dekada 70 pa. Tapos, lalo pa itong umingay at lumakas noong kampanya ng 2016. At hanggang ngayon, di ba, patuloy pa rin ginagamit na pampulitikang issue. Pero ito yung twist, ito yung kabalitunaan na tinutukoy ng artikulo. Habang may malakas na hinaing laban sa Imperial Manila, lumalabas na halos 70% pala ng mga kinatawan natin sa Kongreso ay galing din sa Luzon. So anong sinasabi nito? Ipinapakita lang nito kung gaano talaga ka-concentrated ang kapangyarihang pampolitika sa iisang malaking rehiyon. At lahat ng pinag-usapan natin, lahat ng puntong yan ay papunta sa iisang sentral na argumento ng artikulo na ang tunay na problema marahil ay hindi heograpiya kundi pamamahala. At para talaga idiin yung punto, gumamit ang may akda ng isang napakatapang at napakalakas na metafora. Sabi niya, hindi mo ginagamot ang hindi pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagbalis sa gulugod ng pasyente. Grabe,
Ang bigat nun, di ba? Ang sinasabi niya, ang secession ay hindi lunas. Isa itong solusyon na mas makakasira pa. So, para i-summarize, ano ba talagang pinupunto ng artikulo? Simple lang. Una, ang tunay na kalaban, hindi raw heograpiya kundi yung palpak na pamamahala. At pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, isang malaking babala. Mag-ingat daw tayo sa mga lider na ginagamit ang sakit at hinaing ng mga rehiyon para lang sa sarili nilang ambisyong pampulitika. At dyan tayo iniiwan ng ating pagsusuri. Isang mabigat na tanong na kailangan nating lahat pagnilayan. Kapag ginagamit ng mga nasa kapangyarihan ang sakit at sama ng loob ng isang rehiyon, sino nga ba talaga? Sino ang tunay na nakikinabang?